Good day mga ka-Fixit! For today's episode ng Fixit Dennis, ibabahagi ko sa inyo kung paano kayo ligtas at epektibong makakapagpaatras ng manual transmission na sasakyan. Kaya kung interesado kang malaman ng mga information sa particular topic na yan, tumuto ka lang sa video na to. Okay mga ka-Fixit, so i-simulate natin yung scenario kung saan na kailangan nating i-atras yung ating sasakyan. Halimbawa nakaparking yung ating sasakyan, lalong-lalo na kung sa mga alanganing lugar na hindi natin kabisado. Kagaya na lamang pag nagparking tayo sa mga convenience store, sa mga palengke, or nakapark tayo sa mga mall parking, no, at kailangan nating paatrasin yung ating sasakyan. So unang-una kong ginagawa mga ka-Fixit, hindi ko basta ina-atras yung sasakyan. Bago ko sampahan yung sasakyan at bago ko sumakay, iniikutan ko muna ito. Kung meron tayong mga obstructions na pwede nating tamaan, kagaya na lamang nitong nakaparking na motorsiklo na to. Okay? So hindi tayo pwedeng basta umabante at patamaan natin yan. Kapag aatras naman tayo mga ka-Fixit, ito kagaya nito, merong basurahan dito. So hindi tayo pwedeng basta umatras na lamang. Kailangan i-consider natin yung distansya mula sa ating sasakyan at dun sa obstruction na nasa kalsada, kagaya na lamang nito. At pati na rin yung gutter, kailangan natin i-consider. At syempre, nakakaligtaan din ng iba ako, sinisilip ko rin yung ilalim ng ating sasakyan. Ayan, ginagawa ko rin yan mga ka-Fixit. Para malaman din natin kung meron bang hayop or anything na obstruction na nasa ilalim ng sasakyan na pwede nating maatrasan, pwede nating tamaan kapag tayo umatras na. So pag nakita natin na clear na yan, pwede na tayong sumampa sa ating sasakyan at simulan na natin yung pag-atras. Okay mga ka-Fixit, so bago natin simulan yung pag-atras, kailangan siguraduhin muna natin na diretso yung ating mga gulong. So since na-inspection ko na kanina yung ating paligid ng ating sasakyan at nakita ko na diretso yung ating mga gulong, pwede na natin simulan yung pag-atras. Pero what if no, hindi mo na-inspection, sumampa ka agad sa iyong sasakyan. So hindi mo alam kung diretso yung iyong gulong. So ang gagawin mo lamang mga ka-Fixit, para masigurado mo na diretso yung iyong mga gulong, ipaling mo yung manubela mo all the way sa kaliwa or all the way sa kanan, no? Para malaman mo diretso yung iyong manubela. Halimbawa ito kagaya nito, pinaling ko na all the way sa kaliwa yung aking manubela, no? Iikot ko yan, obserbahan mo to, itong part na to na may malaking butas. Hahawakan ko yan dito, ibabalik ko yung manubela ko, ipapaling ko sa kanan, isa, pangalawang ikot. So yung pangalawang ikot, yung pangalawang beses na mapupunta tong malaking butas na ito sa gitnang part na to, sa taas na part na to, sa 12 o'clock position, ibig sabihin diretso na yung ating mga gulong. So silipin natin para makasigurado. Ayan, diretso na po yung ating mga gulong. So para maipakita ko sa inyo itsura niya kapag pinaling natin yung manubela natin all the way sa kaliwa. So 1 2. Ayan. Yan po yung itsura niya. Pero kapag gusto natin siguraduhin na nakadiretso yung ating manubela, ibalik lang natin ng dalawang beses. 1 sa 12 o'clock position, and then 2 sa 12 o'clock position. Nakadiretso na yung ating mga gulong. Okay? So ganun din kapag sa kanan mo pinaling, pareho lang yun mga ka-Fixit. Importante po na masigurado na natin na diretso yung ating gulong, para kapag umatras tayo mga ka-Fixit, ay hindi mag-iiba direksyon ng ating sasakyan kaagad-agad. Alam natin kung paano natin siya imamaniobra. Okay mga ka-Fixit, so huwag natin kalimutan mag-seatbelt pag diretso na yung ating mga gulong. Pwede naman silipin mo na lamang, pero much better na alam mo din yung method na ito sa manubela para hindi mo na kailangang ilabas pa yung iyong ulo para silipin lamang yung iyong mga gulong. Okay? So what I'd like to do mga ka-Fixit kapag umaatras ako, kaya ako nga pala minount yung camera ko dito sa aking ulo para makita ninyo yung view, no? So pag umatras tayo, kailangan kita natin yung ating side mirrors, kaliwa kanan, left and right door mirror, ating rear view mirror. Ayan, may view din tayo dyan. Okay, yung ating mga blind spot, dapat kita natin yan. Malaking tulong kung maglalagay tayo ng yung bilog na blind spot mirror sa ating side mirrors, no? Para makita natin yung mga blind spots. Okay. Pag umatras din ako, what I'd like to do mga ka-Fixit, yung kanang kamay ko nandito
sa 12 o'clock position ng aking manubela, tapos ipapaling ko yung aking katawan sa likuran, bahagi ng aking sasakyan, para mas makita ko. Kasi pansinin ninyo mga ka-fixit, pag dito tayo nakatingin sa ating side mirrors at sa ating rear view mirror, limitado yung ating nakikita. Okay? Pero kapag pinaling natin yung ulo natin na ganyan, ang laki ng view na nakikita natin. Okay? Mas nakikita natin yung likurang bahagi ng ating sasakyan. Pero sa case na ito mga ka-fixit, dahil yung obstruction na nasa likod is a basurahan, mababa siya, so hindi natin kita pag dito tayo tumingin. Okay? Mas kita natin siya pag tumingin tayo dito sa ating left door mirror. Okay? Mas kita ko siya, oh. Ayan. Okay? So, case to case basis din. Pero ang maipapayo ko sa iyo, kapag aatras ka, tumingin ka ng ganyan, titingin ka rin sa door mirrors mo, no? Para makita mo kung may obstruction na mababa na hindi kita dito sa ating rear window. Okay mga ka-fixit? So dahil naikutan ko na yung ating sasakyan kanina, alam ko na at tansyado ko na kung paano yung gagawin ko para makalabas. So meron tayong basurahan sa likuran na merong half a meter na distansya sa likuran ng ating sasakyan, at meron din tayong motorsiklo na nakaparada sa ating harapan na meron ding half a meter distance mula sa harapang bumper ng ating sasakyan. So ang gagawin ko, aatras ako, ipapaling ko yung aking manubela all the way sa kaliwa upang umatras yung ating sasakyan pakaliwa. Okay? In that way, pag umatras yung ating sasakyan ng pakaliwa, aanggal yung ating sasakyan na paganyan at nakaredy na tayo para lumabas sa kalsada. Okay? So palagi nyo tatandaan na kung saan ninyo pinaling yung inyong manibela, doon pupunta yung likurang bahagi ng inyong sasakyan, at yung harapang bahagi naman ay pupunta sa kabilang direksyon. Meaning, pag pinaling ko yung aking manibela sa kaliwa, aatras yung likuran ng aking sasakyan papunta sa kaliwa, pero yung harapan ng aking sasakyan ay pupunta sa kanan. Vice versa, kung aking ipapaling yung manibela sa kanan, ang likuran bahagi ng aking sasakyan ay pupunta sa kanan at ang unahang bahagi naman ay pupunta sa kaliwa. Okay mga ka-fixit, malinaw yan ha. So importante nga rin pala na malaman ninyo, lalong lalo na kapag umaatras kayo sa mga parking sa mga mall at sa mga public roads, importante mga ka-fixit na nagsisignal kayo, gumagamit kayo ng signal light para malaman ng ibang sasakyan, ng ibang motorista, ng ibang driver yung inyong intensyon na umatras at kung saan kayo pupunta sa inyong pag-atras. Okay? Wala kayong po problemahin sa tail light kasi automatically ilaw yung white tail light, mag-i-illuminate yan, indicator yon na kayo ay aatras. So pag nilagay niyo sa reverse yung inyong transmission, automatically ilaw yung puting ilaw na yon, at yun ay magiging indicator sa ibang motorista na kayo ay aatras. Okay mga ka-fixit, so gawin natin yan. So tayo ay naka handbrake pa mga ka-fixit, so tatapakan ko yung ating preno para hindi umandar yung ating sasakyan ng kusa. Clutch all the way down, lagay natin yung ating transmission sa reverse mga ka-fixit, dahil aatras tayo. Then ibababa ko yung ating handbrake, dalawang kamay sa manibela. So ang gagawin ko mga ka-fixit, dahil aatras yung aabante yung ating sasakyan dahil medyo pababa ito, bibigyan ko siya ng gas, then magre-reverse ako, at habang nagre-reverse ako, iikot ko yung aking manibela all the way sa kaliwa. Being careful na hindi natin tamaan yung basurahan. Okay, then ililipat ko yung aking transmission sa first gear at ipapaling ko yung manibela ko all the way sa kanan habang umaabante, at tayo ay makakalabas na sa kalsada. Okay mga ka-fixit? So gawin naman natin mga ka-fixit, aatras ako palabas dun sa kabilang way ng kalsada, hindi dito. So nangyayari yun sa akin minsan dito sa kalsada na to mga ka-fixit, kasi kapag may sasakyan doon na nakaparada, no, hindi ako makakalabas.
Okay, so ang ginagawa ko, dito ako umaatras. So kunin ko lamang yung ating outside camera, no? Baka manakaw. Okay mga ka-fixit, so para ma-simulate ko sa inyo yung action kung paano ko umaatras sa isang street, halimbawa hindi tayo makakalabas doon, papakita ko sa inyo yan ngayon. So ilalagay ko sa reverse, hawakan ko yung manibela sa 12 o'clock position, tapos tayo ay aatras, being careful lang, dahan-dahan. Ayan, so pwedeng nakatingin tayo ng ganyan para kitang-kita natin yung likuran. Okay, pwede rin naman na nakatingin tayo sa ating side mirrors or door mirrors. Ayan. So habang nakatingin ako sa aking door mirrors mga ka-fixit, tinitignan-tignan ko rin at sinusulyapan ko yung ating rear view mirror, no, mga ka-fixit. So pansinin ninyo kung paano ko kinokontrol yung ating clutch habang umaatras tayo ng dahan-dahan. May humps doon. Alam ko na may humps, no, mga ka-fixit, kaya hindi ako nagulat. Pero mag-iingat kayo kapag umaatras kayo. Minsan hindi nyo mapapansin na may humps pala. So pwede kayong magulat mga ka-fixit. So sinasaltik-saltik ko lang sa clutch biting point yung ating clutch, no? Hindi ko siya hino-hold ng sobrang tagal sa clutch biting point para hindi siya mag-overheat. Okay mga ka-fixit. So dito tayo aatras sa kanang bahagi ng ating sasakyan mga ka-fixit dahil pupunta tayo doon sa part na yon. So ang gagawin ko, sisignal ako ng pakanan, naka-reverse na tayo mga ka-fixit, at sisilipin ko habang umaatras yung likuran ng ating sasakyan kung may paparating. So wala sa magkabilang side, pwede tayo magtuloy-tuloy ng atras. Nakasignal tayo at pupunta na tayo sa kabilang bahagi ng kalsada. So first gear, successful yung ating pag-reverse mga ka-fixit. Okay mga ka-fixit, so successful yung pagpapaatras natin ng ating sasakyan kanina mga ka-fixit. Meron din akong additional information na i-share sa inyo. Alam nyo ba na pwede natin paatrasin tong sasakyan na to na hindi tayo nag-a-apply ng gas? So reverse lang and then clutch control lang yung ating gagamitin. Posible yan sa sasakyan na to dahil meron itong ECU, no? Engine control unit. Ayun yung ating ECU mga ka-fixit, which manages the fuel distribution ng ating makina, na kapag nilagay natin sa clutch biting point yung ating sa clutch, ay automatically mag-a-apply yung ating masisensya ng ECU at mag-a-apply siya ng sapat na gasolina upang mapaandar yung ating sasakyan. In-explain ko na yan dati sa previous video natin. So kung hindi mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? So kagaya sa pagpapaarangkada ng sasakyan mga ka-fixit, kapag nilagay mo sa clutch biting point yung ating clutch, magbibigay na ng gas yung ating ECU, no, para mapaandar yung ating sasakyan. Ganun din kapag magre-reverse ka. Parehong method lang din yung kanyang gagawin mga ka-fixit. Okay? So posible yan sa mga sasakyan na naka-ECU, yung mga makabagong modelo. Pero sa mga lumang sasakyan na dekarburador pa, hindi po yun posible mga ka-fixit. Okay, so try natin gawin yan dito mga ka-fixit. So clutch all the way down. Ilagay natin ating transmission sa reverse. Okay, baba ko yung handbrake. At bibitawan natin yung ating preno at maglalagay tayo sa clutch biting point. Ayan. So medyo mabilis yung pag-atras dahil pababa nga pala itong kalsada na to mga ka-fixit. So ang gawin natin, iikot ko yung ating sasakyan. Ganito lang gawin natin mga ka-fixit. I-atras ko yung ating sasakyan pabalik doon. Yan. So dahil pababa ito, pag binitawan ko yung ating clutch, ayan, medyo mabilis yung kanyang pag-atras. So alalayan ko lang ng preno mga ka-fixit. Kapag umaatras kayo sa mga ganitong kalsada, alalayan nyo ng preno, pero alalayan nyo rin yung clutch ninyo kasi pag masyadong napalakas yung inyong preno, mamamatayan kayo ng makina.
So i-atras ko lang yung ating sasakyan dito at iaabante natin dito mga ka-fixit. Dahil i-atras ko yung ating sasakyan pabalik doon sa pwesto natin kanina. Obserbahan ninyo yung pa ako habang ginagawa ko yung pag-atras-atras. So kapag ka ganito naman mga ka-fixit, nakagaya nito, yung kalsada wala namang ibang sasakyan at maluwag, wala rin namang paparating na sasakyan galing sa kabila. Ayan, so pwede tayong gumitna. Pero as much as possible, punta tayo sa tamang posisyon na dapat nandun tayo. Okay mga ka-fixit, so try na natin parang kadahin paatras yung ating sasakyan na hindi tayo gumagamit ng gas. Okay, lagay natin yung ating transmission sa reverse. Okay, so nakapreno tayo dahil medyo pababa itong kalsada nito. Paatrasin natin ng medyo paakyat, no? So baba natin yung ating handbrake. Lalagay ko sa biting point yung ating clutch. Medyo nanginginig na biting point. Bibitawan ko yung ating preno. Ayan, lalaro-laruin ko sa biting point yung ating clutch. Ayan, hanggang sa umatras siya smoothly at pwede ko na siyang bitawan. Pero nag-i-struggle siya mga ka-fixit kasi medyo paakyat tong inaatrasan natin, no? So kapag kaganyan, kailangan suportahan mo siya ng gas para hindi siya mag-struggle. Ibig sabihin, kaya siya nag-i-struggle, nahihirapan yung ating transmission na paatrasin yung ating sasakyan sa kasalukuyang supply ng gas na pumapasok, no, sa ating makina. Kulang na yon. So ibig sabihin, kailangan magbigay tayo ng gas sa mga ganong pagkakataon. Okay? So ako kasi, kapag nagpapatras ako ng sasakyan, hindi ko ginagawa yung method na clutch biting point lang. Lagi akong may suporta ng gas, no? Para maiwasan natin yung panginginig at yung malaking posibilidad na mamatayan tayo ng makina. So kaya ako lamang ginawa yon, na clutch biting point lang yung ginamit natin para magpaatras sa sasakyan, para ma-demo ko sa inyo na posible po yon mga ka-fixit. Pero mas magandang gawin yon sa mga patag na kalsada lamang. Kapag ganitong paakyat na atrasan, magsuporta kayo ng gas. Okay, so kagaya nga pala ng sinabi ko kanina mga ka-fixit, no, malaking tulong na meron tayong blind spot mirrors na nilalagay sa ating side mirror mga ka-fixit. Yun yung bilog na nilalagay dito banda. Okay, kasi paano ba yung tamang word doon? Concave yata yung tamang word doon. Yung medyo paganon yung kanyang, paganyan yung kanyang lens. Okay, so malaki yung view niya. Kitang kita yung mga blind spots sa ilalim ng sasakyan. Kita mo nga yung gulong mo mula doon sa blind spot mirror na yon. Okay, at mas malaki yung makikita mong view doon. Makikita mo rin ng maayos yung curve, yung gutter ng kalsada doon sa blind spot mirror na yon. So malaking tulong yun mga ka-fixit. Ako hindi na ako naglagay nun mga ka-fixit kasi mas ano naman yung ko, no, pagdating sa pag-aatras. Hindi ko na kailangan nun, pero ina-advise ko sa'yo, lalong-lalo sa kung baguhan ka pa lamang nagmamaneho na maglagay ka nun. Malaking tulong din kung merong reverse camera yung iyong sasakyan. So usong-uso na yun ngayon. Kung hindi standard sa iyong sasakyan yung reverse camera, ina-advise ko sa'yo na magpalagay ka nun, no, kung may budget ka naman, kasi malaking tulong yun sa'yo as a driver, lalong-lalo na kapag umaatras ka. Yun yung may camera sa likod na iyong sasakyan, na kapag nilagay mo sa reverse yung iyong transmission, automatically magdi-display dun sa LCD screen na nandito. Ipapalit yun dito mga ka-fixit. LCD screen, magdi-display dito kung ano yung nakikita ng camera mo sa likuran at maka-atras ka ng maayos. Meron ngang iba mas talagang high-tech na kapag ka may obstruction at malapit mo nang tamaan yung obstruction at a certain distance, magbi-beep or tutunog yung LCD panel at i-advise kanya or ino-notify kanya na mayroong obstruction na malapit mo nang tamaan. So malaking bagay na meron kang ganun. Okay, additional information mga ka-fixit, yung pinakita ko sa yung method ngayon ng pag-atras ng sasakyan is applicable hindi lamang sa manual na sasakyan, kundi pati na rin sa automatic na auto or automatic na sasakyan mga ka-fixit. Ang tanging pinagkaiba lamang mga ka-fixit is yung pedals.
Okay? So parehong reverse na ilalagay ang manual transmission at automatic transmission para maka-atras, parehong sa reverse gear. Okay? Yung gear selector ng automatic ilalagay mo lang din sa reverse, pero nagkakaiba po yan sa pedal mga ka-fixit. So kung ito, kailangan nating timplahin yung ating clutch pedal at magbibigay tayo ng gas, no? Yun pong automatic transmission, pagkatapak mo ng iyong brake pedal, ilagay mo sa reverse, then bibitawan mo lamang ng gradual or paunti-unti yung iyong brake pedal upang umatras yung sasakyan habang iyong minamaniobra sa pamamagitan ng iyong steering wheel. So yun lamang, hindi mo kailangan mag-apply ng gasolina. Release lamang at press ng brake pedal ang kailangan mong gawin sa iyong kanang paa. Okay? Medyo mas mahirap lang ng kaunti sa manual transmission dahil tatlo yung pedal na kailangan mong i-operate. Pero pag nakasanayan mo na yan at pinaglaanan mo ng oras at pagpa-practice at gamitin mo yung mga knowledge na nakuha mo rito sa ating channel, Fix It Dennis, ay makakasanayan mo yan at magiging voluntary muscle movement at reflex action ng iyong katawan at madali mo na itong magagawa over time. Okay mga ka-fixit, so sabihin na lamang natin na ang gagawin natin na pag-atras ngayon ay babalik tayo dun sa kabilang direksyon ng kalsada mga ka-fixit. So babalik tayo dun sa ating likuran. So ang gagawin ko sa ating sasakyan, lalabas ako dito sa kalsada, iaabante ko siyang pag-ganon at iaatras ko siya sa katabi ng puting kotse na yon at babalik tayo dito sa ating pinanggalingan. Okay mga ka-fixit, so gawin natin yan. So clutch all the way down, first gear muna tayo mga ka-fixit. Then sisignal ako ng kanan at iaabante natin, lalabas tayo dito sa kalsada. Ayan mga ka-fixit, lalabas tayo dito at babalik tayo, i-reverse natin. So atras tayo paunti-unti, making sure na walang ibang sasakyan na paparating mga ka-fixit. Tingnan niyo yung kaliwa, kanan ng inyong door mirrors, rear view mirror, at tayo sisignal ulit dito pabalik. Making sure na nasa tamang way tayo ng kalsada mga ka-fixit. Okay? So ulitin natin yung action na yan mga ka-fixit. This time, aatras ako at pupunta tayo dun sa kabilang side ng kalsada na yon. Aabante ko dun at iaatras natin pabalik dito sa paakyat na kalsada na to mga ka-fixit. So doon sa mga ka-fixit ko dyan na nagre-request dahil nahihirapan daw silang umatras sa paakyat na kalsada at may kurba, panoorin nyo itong video na to kung paano ko ito gagawin. Okay mga ka-fixit? So atras muna tayo, lagyan natin yung ating transmission sa reverse. Signal ako ng pakanan dahil aatras tayo papunta sa kanan. Making sure na walang ibang paparating na sasakyan, no? Okay, abante tayo mga ka-fixit. Papunta dito sa kabilang way ng kalsada na to. At reverse ulit. Dahil pupunta tayo sa kanan, signal tayo ng pakanan. Tingnan nyo mabuti paano ko ino-operate yung manubela. So napaka-importante mga ka-fixit na gumagamit tayo ng signal para hindi malito yung ibang motorista na nasa kalsada at nakatingin sa atin habang tayo nagmamaneho. So importante yun mga ka-fixit, okay? Siya nga pala mga ka-fixit, kapag ka umaatras kayo, no,
be very very careful when doing it mga ka-fixit, kasi mas maliit yung nakikita natin na portion ng ating sasakyan or portion ng kalsada kapag tayo ay umaatras kumpara sa kapag tayo ay umaabante. So be very very careful. At kung there's no need naman na umatras mga ka-fixit, no, wag mo na lamang gawin. So ginagawa lang yan during situations na kailangan talagang umatras. So as much as possible na kaya namang umabante, paabante na lamang yung gawin kung hindi naman talaga kailangan umatras, para malesen natin yung tsansa ng disgrasya. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sinuman ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.